Well, nagpapasalamat, nagpasalamat tayo sa Diyos no, kasi sa kabila ng mga kaabalahan, lahat naman tayo busy. No? Wala hindi busy sa atin. Lahat tayo nagtatrabaho to be able to survive no, dito sa Japan. Alam naman natin ang cost of living dito, napakalakas. So mula bukas, magtrabaho na ulit. And some are working until Saturday. And kaya dumarating din sa atin na pagod talaga yung katawan. Sa pagdating ng Sunday, parang gusto mo na understandable, no? Pero of course, dapat din natin maintindihan no, na mahalaga na meron tayong fellowship sa Panginoon. No? Fellowship like this. Kaya nga, yung mga Kristiyano, they go to the church no, together every Sunday o kung meron pagkakataon. Sa ganon, there, no, makapag-fellowship sila sa isa't isa and of course, praying together, no, sa Panginoong Diyos. So, ganun yung walang video. Yung ating buhay, no, bilang tao, bilang mananampalataya. Well, narinig ko kanina, no, marami tayong mga suliranin. Hindi lang naman isa, dalawa ang may mga suliranin. Halos lahat tayo. Lahat tayo. Pagka ikaw hindi ka na nakakaramdam ng problema, hindi ka na nakaka-encounter ng problema, kakaiba na yun. No? Yung sarili ka ng mundo. Kumalang ang problema. Nayami nga araw karate. Yung sarili ka ng mundo. At wala ka ng problema eh. So, ano pa? So, kapag normal ka, normal na tao tayo, kahit na Kristiyano ka pa, hindi, may problema. No? Yun ang mga sobrang yayaman eh. Mga sobrang yayaman, di ba? Mga richest people no, sa mundo. Ang number one ngayon, si Jeff Bezos, no, may-ari ng Amazon. Oh. So, meron siyang mahigit $210 billion. No? Sekay din eh. Ang pangalawa, si Bernard Arnault. Wow. Kilala nyo? May mga Louis Vuitton kayo, siya may-ari nun. Si Arnold, okay? French. Ang ito naman, si Elon Musk. No? Bata pa. So, 52 years old lang. Ang worth niya is 200 mahigit billion. Wow. Si Jeff Bezos, $209 billion. So, i-compute nyo yun sa pera natin sa Pilipinas, sa peso. Ilang trilyong peso na yan. Yeah. So, ganun kayaman. So, sa atin naman, yung mga ang pinaka-richest celebrity sa atin Philippine Rich Bang. is none other than Manny Pacquiao. So, yung pinakamayaman. Pacquiao sa Meron siyang worth sa atin. 10 billion pesos siya. Kasi Pacquiao ba pinakamayaman? Sabi yung may-ari daw ng Celebrity, celebrity. 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 Ang pinakamayaman sa atin na Pinoy, si Manny Villa. Oo, si Villar na. Yeah. Meron siyang, I think, Siya nag-ano ng $5 billion. $5 billion. Dollar siya. So, Siya nag-ano ng mga kundo niyan, di ba? Camellia Homes. Oo. Pero, Na? ito ang catch doon. Kahit na anong yaman nila, marami silang pera, hindi pa rin nawawala ng suliranin yung mga yan. Oo. Normal lang talaga, Pastor. Hindi lang nila masabi kung ano yung problema nila kasi pagtatawa na sila ng tao. Sa atin, we can share our problems, especially dito. Kapag medyo kinakapos ka, sasabihin mo, maraming kailangan sa Pilipinas. So, ang mga tao, iba't iba yung problema. Sila mga mayaman, don't you imagine na ang problema nila pera pa rin. Kasi, yung sa mga bilyonaryo, mga nasabi natin ng mga pangalan, ang problema nila kung paano nila mauungusan sa yaman, yung top 1. Okay? Yung pinakamayaman, kung paano sila ang magiging pinakamayaman.
O kaya kung paano nila ma-maintain yung yaman nila. So, malaking problema yun. For example, meron kang malaking negosyo. Kumikita naman. Pero ang lagi iniisip mo, paano ko kaya ito ma-maintain? Para sa atin, i-apply natin sa sarili natin. Oo nga, wala tayong ganun kalaking yaman. Okay? Nagtatrabaho tayo to survive. Pero ang iniisip natin, lagi, paano natin ma-maintain trabaho natin? Para ma-maintain din natin. Ganun din, no? Alas pareho. Yun nga lang, kahit na anong bilhin nila, pwede nila mabili. Kasi hindi sila ganun karaming pera. Sa atin naman, meron tayong gusto. So natin bumili ng condo. Hindi natin mabili basta-basta kasi nga, limited, no? Pero kung ikukumpara naman yung sitwasyon ninyo ngayon sa sitwasyon ng mga maraming Pilipino sa Pinas, mas mapalad naman kayo. Kasi unang-una sa Pilipinas, kung nagtatrabaho ka lang katulad natin, ang daily income mo lang, daily wage mo lang, is 500 mahigit pesos. Kung kumpara mo yun sa daily wage dito, Baba naman talaga. sa daily wage dito, 3,000, 4,000 pesos na conversion. Depende pa yan sa palitan ng piso at saka. So, gano'n. So, ibig sabihin, sinasabi natin, mas mapalad yung mga mayayaman, mga billionaire. Pero, sasabihin naman ng mga less fortunate sa Pilipinas, mas mapalad yung nasa abroad, nasa Japan, so kalakas kumibigyan. So, parang gano'n. So, ibig sabihin, yung silo na, hindi naman nawawala yan eh. So, andun lagi yan. Minsan nga, may mga cycle pa ng problema. So, ang dapat lang, dapat nating laging isipin at unawain, no, intindihin, na may mga problema man na dumarating sa atin, lagi natin tandaan, no, na ang Panginoong Diyos lagi nakaagapay sa atin. So, ano ba sabi sa Romans 12:12? Okay, ang sabi doon, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. So, tatlo yun. Again, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Roma, Juni. Roma, Matias, Juni. Roma. So, pakibasa sa Nihongo para mas Nihongo, hindi ko rin kurimasu ka? お願いしまお願いす。します。中身をいただいてやらばく困難に対したstrike祈りなさい。 Okay, salamat. Arigato gozaimasu. So, sabi sa Tagalog, mag-alak kayo dahil sa inyong pag-asa. Okay? Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. So, yun mag-alak kayo dahil sa inyong pag-asa. Okay, the good thing is, sa mga Kristiyano, hindi nawawala yung una, pag-asa. Kahit ano pa yung kinakaharap natin, kahit ano pa yung pinagdaraanan natin, lagi tayong may pag-asa. Always have hope, no? Kaya nga, kahit saan tayo, no? Kahit anong ginagawa natin, we are thinking, no? We are wishing for something very positive to happen. Diba? Meron tayong ninanais, no? Binabalak o ginugusto sa buhay. Lagi nating iniisip na sana ganito yung mangyari. May pag-asa tayo lagi. Okay? Pero ano ba yung kaakibat na emosyon habang tayo ay umaasa? Balungkot ba tayo umaasa? So, umaasa na nga tayo for something to happen very positive, encouraging. Balungkot ba tayo? Dapat hindi. Kasi ang sabi sa Biblia, maliwanag, mag-alak kayo sapagkat kayo ay may pag-asa. So, mag-alak kayo dahil sa inyong pag-asa. Okay? Be joyful. Hindi naman sinasabi rito na be happy. No? Be joyful kasi pag sinabi natin joyful, magkaiba yan sa maging masaya. Okay? Yung joyful kasi, nasa loob natin yan eh. No? It is being felt, no? Inside. Unlike yung masaya ka, for example, nakuha mo yung gusto mo, masaya ka in a little way, no? O sa madaling oras,
Pero kapag ka nakamtan mo na, let's say for example, gusto mong bumili ng bagong damit, okay? Mga babae, mahilig sa damit yan. Okay? Mga lalaki naman, mahilig sa sapatos. Kanya-kanyang gusto yan. Eh. Diba, meron kang pumunta ka sa mall, may nakita kang maganda, kasi Lourdes, marami kang magandang damit. Eh. So, pag may nakita kang maganda, paminsan gusto mo, ninanais mo na mabili yun. Eh. Habang hindi mo pa binibili yun, parang hindi ka masaya, no? Hindi ka masatisfied parang kasi. wala, no? Pero kapag nabili mo na, andun na yung saya mo, nabili mo na eh. Pero, kapag ka nasa yun na, ginamit mo na ng ginamit, parang wala na yung saya. So, lumipas na yun. Nakuha mo na eh. Kuha mo na yung gusto mo, sana wala na yung saya ron. Ang ligaya, Galak ang saan. yung galak nasa loob yun, no? Whether hindi mo na-receive yung gusto mo, hindi mo nakuha, may galak ka pa rin, no? Maligaya ka pa rin. So, yun yung sinasabi rito, no? It is lasting, no? Maggalak kayo dahil kayo ay mayroong pag-asa. So, yung inaasahan natin. Ha? Sino ba yung greatest hope natin? Of course, our greatest hope is none other than the Lord. Okay? Kasi alam naman natin no na when we are aiming for something o kaya sabihin na natin gusto mong ma-resolve yung problema mo, aasa ka sa Panginoon kasi kung minsan hindi mo naman maasahan yung kapwa mo tao kasi dapat natin intindihin na lahat tayo may pinagdaraanan. Diba? Hindi mo nga alam no na kung minsan yung pinagdaraanan mo, yung problema mo, okay? Mas malupit pa pala yung problema ng katabi mo. Pero hindi niya lang sinasabi. Hindi lang vocal, no? Sinasarili lang. Kaya kung minsan, no, hindi rin natin maasahan minsan yung kaibigan natin, kahit nakakapamilya mo pa. Minsan may sinare kang problema sa kapatid mo, sa nanay mo. Babalikan ka naman ng problema. Naalala ko na, naalala ko na nanay ko. Nag-aaral pa ako noon, working student ako sa isang eskwelahan. Siyempre, working student ako. Kapag ka-sweldo mo na, itatabi mo na yung para sa school. Tatabi mo na yung budget na? Oo, tatabi mo na yung ang matitira na lang sa'yo, yung ibibigay mo sa nanay mo. Pag magbibigay ako sa nanay ko, gusto niya sana, maliit na sinahod ko. Problema yan, siyempre, yung sinahod mo. Sabay babalikan ka naman ng nanay mo, wala na nga tayong bigas. Ganun nga eh. Masama yung loob, di ba? So parang kaya pati ikaw masasaktan. Balikan ng problema. Sasabihin mo na naman pambili ng ganito, pambili ng ganito. Filipino style na. So, imbis na magpasalamat. So, yung babalikan ka ng trabaho. Which is very common, no, sa atin. Kaya, sa atin, no, nakilala natin ang Panginoon, kilala din na tayo, wala tayong ibang hingian, no, at paasahan kundi ang Panginoon Diyos. Number 1 yun, dapat. Sabi nga sa Proverbs, no, 3:5-6, trust in the Lord with all your heart. Proverbs, ano ba sa Nihongo yun? chapter 3, verses 5-6. 3:5-6. Ano yung Proverbs? Sa Nihongo. Proverbs. Sa Nihongo. Proverbs. Lumang tipan. Lupang Ano, tipan? Old Testament. Sounds wakal. Sounds, Chugi. Sugi. Sounds no Chugi. Proverbs. Sounds no sugi. Sounds no sugi. 詩篇ですか Hi. San no go to the sounds no Chugi. Sounds no Chugi. sugi. ごとく So, mahal yan. Ano ba yan? Tingnan natin sa translator. Ano ba yung Nihongo ng Proverbs? 信玄 Ha? Shingen?
信玄ですか？プロブルス Imma, sinabi. Ano, kutuwagi, Tuwagi? Kutuwari? province, kutuwagi. Kutuwaza, Kutuwaza. kutuwaza. これって信玄ですかね？ Ano, san, Tatsugino-san. Sugino-san. So anyway, let's continue, no? Pasensya na. Ano, para, ごめんなさい。 Kutuwaza. はい。 Kutuwaza って書いてある。あります？ Kutuwaza no sugi. ことわざ。これですか？多分これ。信玄 Tama. So, 3 ano, の san no go to the 5の6。 お願いします。 tingnan natin kung tama ba. 3の5の6。これじゃない。5、6。心を尽くして主に、より頼め、自分の悟りに出会う。あなたの行く道すべてにおいて主を知れ。主があなたの進む道をまっすぐにされる。Okay. Okay, arigatou gozaimasu. Hi. Sore. So, Sige, no? verse. Sabi nga na sa ano, trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Sabi nga. 神様に信じるが。 Sa bawat plano mo, no? Trust in the Lord with all your heart and lean not, no? Sa bawat plano mo, dapat pagsumikapan mo, no? Na magtiwala ka sa Diyos at hindi sa iyong sariling kakayahan. So kapag yan ay sa puso natin, yung inaasahan natin na mangyayari, magiging positibo yung pakiramdam natin. So yun nga yung kaakibat, no, yung pag-asa na sinasabi nito, maggalak kayo. Dahil dahil sa inyong pag-asa. Kapag wala na tayong pag-asa, ano na yung mangyayari sa buhay natin? Okay? Diba? If you don't have hope,私たち、depressed ka 信じ na. れば、信じなかったら私たち So, kaya kinakailangan lagi tayong magtiwala sa Panginoon Diyos para na sa ganun, yung pag-asa, hindi siya nagsusubside. At habang may pag-asa tayo, lalo-lalo sa mga may inunais, may mga suliranin, andun lagi yung pag-alakan ng Diyos na binibigay sa atin. So, lagi nating tandaan sa puso, no? Ang Panginoon, lagi namang nakahanda yan. He is working in a very special way. Oo nga, hindi nga natin siya nakakausap face to face, okay? O kaya, hindi natin naririnig, no? Literally yung boses niya. Pero ito na yung yung kanyang mga salita. Ito na yung final revelation ng Panginoon. So, God is working miraculously sa buhay natin. Minsan nga, meron tayong problema kapag nanalangin tayo. Hindi pa tayo nananalangin, no? Iniisip pa lang natin, nagkakaroon ng katulungan. So, ganun kumilos ang Panginoon, no? Kapag tayo ay may pananampalataya sa Kanya. Kaya, patuloy tayong magalak dahil sa ating pag-asa. Ano yung pangalawa rito? Pangalawa rito, magtiyaga kayo sa inyong kapigatian. Ano bang English ng kapigati? Pigati. Sa English yan dito, no? Affliction. Kapag narinig ko yung salitang affliction, naalala ko lagi yung mga mixed martial artists. Meron silang may mga mixed martial artists, yung mga ganun sa karate. Combat sports. May grupo silang affliction. So bakit kaya affliction? Kasi nga, dumaraan sila doon sa matinding mga ensayo. Tayo nga kumisan. Ako kumisan pag nagpupush up ako. Hanggang 10 lang Minsan 15. Diba? Pero yung mga combat sports, mga artist na yon, pag nag-push up yun, napakarami. Paulit-ulit. Kita niyo ba kung paano mag-exercise si Manny Pacquiao? Lupit, isang kamay lang, nag-push up siya, minsan patagilid. Hindi ko kaya to. Yung mga combat sports artists, no? Sila yung mga mag-train sa sarili nila
halos ano na, pamatay na, no? Pamatay na. Kumbaga, para ma-achieve nila, ma-achieve nila yung gusto nilang mangyari sa kanilang katawan, sa kanilang lakas, sa kanilang plano, no? Mga minimalize, mga aim, yung mga goals yan, especially mga lumalaban, okay? Sa mga mixed martial arts tournament, no? Mga ganun. So, Siya ko na sulit. affliction, okay? Change. Sabi na, matyaga kayo sa inyong kapigatian. Change. Tayo, yung affliction, meron tayong spiritual affliction na sinasabi, no? Minsan, okay, dumaraan tayo sa matinding apoy ng buhay. Mga challenges, no? Mga pagsubok. So, yun yung affliction na sa atin na emotionally, spiritually, no? Parang we are going through the turmoils of life. Parang wala akong kaibigan, wala akong pamilya, ako na lang nag-iisa. So, those are afflictions, okay? Pero sabi rito, magtiyaga kayo, be patient. Yung mga sa combat sports, no? Yung mga boxers, okay? Yung mga martial arts. Hindi lamang doon, lahat ng atleta, yung mga mga swimmers, cyclists, etc. Lahat yan talaga nag-i-ensayo yan. Meron ako lagi nakakasalubong dito eh. Pag nagbibisikleta ako, lumalaban ng marathon dito sa Japan. Talagang, iniikot niya, ang layo. Minsan nakakasalubong ko rin nung pagpaikot na siya. Mabilis pa sa bisikleta. So, ganon. Payat niya. Nakakatakbo, no? So, ganon. Sa work, no? Sa work ko, nagawa ko araw-araw. Nag-ano ako, nagpupulis. Pero pagka hindi ka nakapag-pull ups ng ilang araw, tapos gagawin mo, yung hirap sa kapag. Nasa exercise. Sino pa nasa rito? Sa Pilipinas, uso-uso yung Zumba eh. No? Di ba? Kaya nakakagingi daw yan eh, yung Zumba. Ayun yung ano, ayun yung mga... dito nagsumba kami dati no eh. Kaso sumakit isang sasakit yung mga ganito. Ganun talaga sa una. Wala lang namin mga balakang masakit. So, sa una, kapag nag-exercise ka, let's say Zumba, dumarating ka sa punto na masakit. Sa atin, spiritually, emotionally, kapag dumaraan tayo doon sa matinding challenge, problema, ang sakit niya. Sa atin, emotionally, lalo na kapag hindi natin in-expect. Ang sakit para hindi ka tanggap-tanggap. Sabi rito, magtiyaga kayo sa lahat ng inyong kapigatian. Magtiyaga kayo. Be patient. Bakit be patient? Sapagkat alam natin na meron tayong pag-asa sa Panginoon. Darating yung oras, yung araw, na magkakaroon ng kapalimunan yun. At yun yung sinasabi sa una, be patient, be joyful, karugtong yun, magmatyaga kayo sa inyo. Kaya magandang tayo nagdadaan sa ngayon. Okay? Meron mga challenges. Hindi matyaga tayo sapagkat alam natin na meron pang nangyayos. Doon tayo kumapit sa Kanya. Ano yung pangatlo? At laging manalangin. Yun yun eh. Sino na ba yung hindi nanalangin dito? Sino na yung nanalangin dito ng last time? Kano ka hindi nanalangin? Oo, kanina, no? Yung lakad ko kanina, talaga nagtayo muna ako. Nag-ismas naman lahat. So, pray. Okay? Aligato, maraming beses sinabi sa Biblia na dapat tayong manalangin. Anong sabi sa 1 Thessalonians 5:7? Pray continually. Lagi kayong manalangin. Pray continually. Especially kapag meron tayong mga affliction na pinagdaraan. Pray continually. Pray without ceasing. Okay? Manalangin kayong walang kapit. At ano ba yung assurance na binigay sa atin kapag lagi tayong mananalangin? Sabi sa Mark 9:28, sabing ganon, sa Marcos 9:28, no?
everything is possible Ano, for one who believes. Zettai, Pwede, maaaring mangyari Boshi, sa isang tao na naniniwala, nagtitiwala sa Diyos. Ang sabi sa Lucas 1:17, Lucas mo, walang imposible sa Diyos. nothing Nothing is impossible. impossible. Nothing impossible. Ano pa yung assurance na binigay sa atin ng Panginoong Diyos sa Mark 11:24 o 11:23, no? Ang sabing ganon, therefore I tell you, tatapos sinasabi ko sa inyo, okay? Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, ano man yung ipanalangin ninyo o i-ask ninyo sa Panginoon, sabihin ninyo sa Panginoon, believe, okay? Manampalataya kayo na natanggap na ninyo, and it will be given to you. At ibibigay at pagkakalagay sa inyo. So again, therefore I tell you, sa Mark 11:24, 23, I'm not so sure, sabing ganun, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. So lagi natin tandaan yun. Ang Panginoon tumutugon yan, no? Sa sakong kaparaanan, maaaring oo, maaaring hindi, sapagkat hindi nauukol yung panalangin yung para sa iyo. At maghintay ka lang, wait, sapagkat God is testing your faith. Anong sabi sa 1 Chronicles, no, 16:11, sa lumang tipan, look to the Lord and His strength, seek His face always. Lagi tayong tumingin sa Panginoong Diyos at sa kanyang kalakasan. Meron pa bang mas malakas sa Panginoon? Lagi nating hanapin ang kanyang mukha spiritual. Ibig sabihin, lagi tayong manalangin sa Kanya. May bayad ba ang panalangin? May bayad siguro ang panalangin. Baka wala nang manalangin sa atin. Bawat panalangin, magbabayad ka. Wala namang bayad ng panalangin, libre yan. Oras lang ang hinihingi dyan ng Panginoon para sa ating lahat. Minsan nga, 1 minuto lang eh. Wala pa 1 minuto eh. Bumuka lang bibig natin, nagpasalamat ng tayo sa Diyos. Nagpasalamat tayo ng guidance at direction niya. Panalangin niya, wala pa 1 minuto. Pero kung minsan, nakakalimutan natin manalangin. Alam niyo ba, na ang panalangin is a way of conversing with God. Conversation sa Panginoon. Yan ang katotohanan. So, huwag natin kalimutan na ang panalangin napakahalaga sa ating buhay sapagkat sa ganyang paraan, no? Parang ano yan eh, parang kuryente. The reason why we have lights is because merong linya ng kuryente. Patirin mo yung linya ng kuryente. Magkakailaw ka ba tayo? So yung linya sa labas. Patirin mo yan. Communication. Hindi na magbayad sa inyo ng kitay. Masyarawan na yun. Huwag kayo magbayad ng kitay. Hindi nyo kung makakatawag kayo. Makakapag-messenger kayo. Wala, di ba? Putol. So, ang Panginoon, hindi siya humingi ng kabayaran. Kahit isang minuto, ilang minuto, araw-araw, pinalangin tayo sa Kanya. So, it's a way of conversing with God. Conversation sa Panginoon. So again, inuulit ko yung tatlong bagay sa Romans 12. Bago tayo magtapos. Yung sabing ganun, be joyful in hope. Patient in affliction or suffering. Faithful in prayer. Amen? Amen. I hope naintindihan natin lahat at na-apply natin sa ating buhay. Sa buhay ninyo, pati na sa buhay ko. Sa buhay ng mga. So tayo natin manalangin at tumawid tayo ng isa pang awitin, no? Bagong closing prayer. So, at pagpa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 pagp
thank you for the assurance, Panginoon, na dahil kami dyan, nakahandang tumulong at tumugon sa aming mga panalangin. Sometimes, we cannot hope, Panginoon. We cannot rely on our family, friends, brothers, sisters, but then we can rely on you 100%. Sapagkat ito ang Diyos na buhay, Diyos na patuloy na tumutulong sa amin. So, maraming salamat po. And I pray for each one, Panginoon, ano man ang pinagdadaanan sa ngayon, I pray for them, tugunin mo, Panginoon, ayon sa inyong kalooban, mayaman
biyaya. Lord, in the same way, Panginoon, we pray and we thank you. You are the Father of us also. Happy Father's Day, Lord. Happy Father's Day. In Jesus' name we In pray. Jesus' name we pray. Amen. 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 Okay, let's sing another song bago tayo mag-pray ulit ng panghuli at pag-pray natin yung pagkain. So, awitin natin tong ano. Ito, iyo. Ano ko? Awitin natin tong above all. Okay? Awitin na lang, meron tayong internet, no? Meron tayong modern technology. Above all powers, above all peace, above all natures. Asita ite, di kinay. Asiga, kukuga ite, asiga ite. Dugo, asiga ite. Ano daw siya, hindi daw siya makabasa. Aso ka. Hindi, ayaw niya mo po dyan kasi sakit yung paa niya. Mas gusto niya. Urong ka din. Yung Babasa din. paa niya masakit, kain niya ng sofa. Gusto niya mo po Ah! dyan. Diretso. Hindi ko nabasa niya. Hindi, ayaw nga dyan kasi hindi siya Siya dito? Doon? Oo, gusto niya dyan. Wala ko dito. Gusto Hindi. Treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, trembled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Ano siya talaga si Sue? Oo, nakadalawang ganun siya. Shoots. Above all powers, above all dreams, above all nature and all created things, above all wisdom in all the ways of man. You are here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, trembled on the ground. You took the fall and thought of me. Okay, salamat. Pray tayo. Panguling panalangin. Sabi mo sa kanya after mag-pray ako, pag-pray niya yung food. Ano ne? Yun. Yoshin, ima wa noriste, sai gawa tawa noriste kudasai, tabi mo no te. Sabi mo na. Tabi mo na o noriste kudasai te. Nagay Sabi shimasu. mo na. Ne, koko food ne, praise te. Saisho wa Sige, pag-pray niya naman. saisho, nagay shimasu. Noriste kudasai. 神様、今日のお言葉どうもありがとうございました。そしてこの料理を用意してくれて人には感謝して、
ただきたいと思います。神のイエスの皆によってアーメン。 Amen. Thank you, Lord, for everything in Jesus' name. Amen. Amen. Ayan. Okay, kainan